Ito na nga mga besh, ang mainit-init at kaabang-abang na kaganapan ngayong Biyernes. Ito na nga mga Mima, nakaharap na nitong si Rosel Sevilla. Napapatakas dala ang coaching kung nasaan tinatago nito si Darius. Dahil nga hindi na maawat itong si Rosel, ipamasok na ito sa bahay ni Bia. Nagmamadala itong sila Milania pumunta sa garahe kung saan nila ilalagay ang natutulog na si Darius. Pero sa sobrang kaba nitong si Via, sinabi niyang kailangan nilang itago si Darius sa kotse niya at hindi sila paghihinalaan nila Rosel at ang mga pulis na kasama nito na may tinatago sila doon. Habang itong si Melania, inutusan niyang magtago muna sa kwarto niya dahil alam niya pag nakita ito ni Rosel, lalo itong maghihinalang may binabalak silang masama at kailangan niyang mailaiyo itong natutulog na si Darius. Kaya sabi niya kay Melania, dalhin muna ito sa bahay niya para doon muna itago. Kaya naman kaagad na sumunod itong si Melania na nagtago na muna sa kwarto niya habang itong si Via ay nagmamadaling umalis kasama sana, pero kaagad itong hinarang ni Rosel at sinabing anong kinalaman nito sa taong gustong manloko sa kanya tungkol sa anak niya. Pero sinabi lang nitong si Vian na wala siyang alam sa mga sinasabi nito. Kaya naman itong si Rosel ay hindi nagpatalo at sinabi niyang may nakita silang naiwang ebidensya na gamit nito sa van. Kaya naman itong si Via ay gulat na gulat sa nalaman at sinabing wala silang pruweba kaya sa mga nasa kanya ang gamit na nakita nila. Dito nga ay agad na ipinakita ni Rosel ang scarf na naiwan nito. Tumawa lang itong si Via sa pinakita nitong si Rosel at sinabing hindi lang siya ang may ganong scarf. Pero ayaw talaga magpaawat itong si Rosel at sinabing may testigo siya na magtuturo sa kanya ang naiwang ebidensya sa van. Pero hindi pa rin nakikinig itong si Via at sinabing umalis na sila sa bahay niya dahil hindi naman matibay ang ebidensyang hawak nila. Dito nga habang pinagtatabuyan sila Rosel ni Via, may narinig silang malakas na galabog sa sasakyan nito. Pero nang tangkang buksan ito ni Rosel ang trunk ng kotse, ay kaagad siyang pinigilan ni Via. At sinabing wala siyang karapatang buksan ito at hindi matibay ang ebidensyang hawak para imbestigahan siya. Pero palaban itong si Rosel at sinabing merong nagpapatunay na may kinalaman siya. Kaya naman magsasalita pa sana itong si Via na nagulat sila sa isang malakas na galabog na kahit anong pagpipigil nitong si Via kay Rosel ay nawag buksan ang kotse niya ay hindi niya ito mapigilan kaya naman gulat na gulat ang mga pulis at si Rosel nung nakita si Darius na natutulog na may likido sa katawan. Dito nga mga Mima, sobrang pag-aalala nitong si Rosel ay kaagad na humingi ito ng tulong na ilabas si Darius at ang ate Via nyo na patatakas ay agad na pinigilan ng mga pulis. Sa sobrang pag-aalala ay sinugod nila si Darius sa ospital. Nakaagad niya naman tinawagan si Jacinta para ipaalam ang nangyari. Pero mga Besha, tingin nyo ba makakaligtas pa kaya itong si Darius sa ginawa nila Melania at Via? Masasabi pa kaya niya kay Rosel ang tungkol sa plano ng dalawa o tuluyan na siyang mawawala sa buhay nito? Pero mga Besha, tingin nyo ba makakalusot pa kaya itong si Via sa lahat ng ginawa niya kila Rosel? Ngayong bistado na siya na may siya ang pakana ng lahat o idadamay niya si Chris para dito ibuntong ni Rosel ang lahat ng galit niya. At sa tingin niyo ba mga Mima, ano ang mararamdaman ni Tali kapag nalaman niyang wala na ang tatay niya at gustong bumawi sa kanya dahil kay Melania at Via? Mapapatawad pa kaya niya ang tunay niyang ina sa kanya sa ginawa nito? Comment down below mga Mima para sa mga komento niyo at kuro-kuro. Kaya mga besh, huwag niyo naman po sana kalimutan mag-follow para updated kayo sa mga susunod na kaganapan. Thank you! Bye!